Maikling video lang ito para sa'yo. Hindi ko alam ang mararamdaman mo. Hindi ko maipaliwanag nararamdaman ko dahil baka magmukha akong mababaw. Pero naisip kong interesante itong ibahagi sa'yo. Naalala mo ba ang lalaking ito? Ang lalaking ito ay si Navid Akram. Siya ang tinatawag na Bondi terrorist. Napatay ang kanyang ama at siya ay nakaligtas. Umatay siya ng 15 katao sa Bondi Beach. Karamihan sa kanila ay mga Hudyo. Siya ay isang Islamist. Siya ay isang Muslim. Pasensya na. Pero siya, mas siniseryoso lang niya ang kanyang relihiyon kumpara sa ibang mga Muslim na nakikita natin, yung mga mapayapa. Yung mga mapayapa, hindi nila alam o sineseryoso ang Islam gaya ng taong ito. Kaya sineseryoso niya ito. Pumunta siya sa Bondi Beach. At namaril ng mga tao ng walang awa. Kaya mukhang ganito. Okay, ito ang update. Alam mo na kung sino siya. Kaya ang update ay reportedly nakita siyang umiiyak mag-isa sa kanyang Supermax na selda. Ang duwag naman niya. Tandaan mo yung video na nagpapakita sa kanya na nagpapaputok sa mga tao ng walang awa? Sa tingin ko, may binaril din siyang bata. Nakakahiya ang malaking kapalpakan sa surveillance sa Asia na nagpadali sa teroristang pumatay ng 15 sa Bondi. Kahit na nasa NKEM watchlist siya, ibinaba si Akram bilang mababang prioridad na panganib. Marami sa mga teroristang ito, marami sa mga Islamistang terorista, mga jihadi. Sa totoo lang, karamihan sa kanila, kung hindi man lahat, ay kilala na ng mga autoridad at wala silang magawa dahil sila ay labis na nabibigatan. At pangalawa, masyado maluwag ang ating mga batas. Wala talaga tayong magawa tungkol dito. Sige, siya lang yon. Umiiyak siya sa kulungan, sinusubukang gumawa ng isang planadong depensa na ibinabaling ang sisi sa kanyang yumaong ama. Oo, sa tingin ko, yan ang gagawin niya. Pero lahat ng impormasyon ay nagpapakita na siya ang nagudyok sa kanyang ama na maging radikal, hindi baliktad. Sige, isa lang yon. Di ko alam kailan ang paglilitis pero tingnan mo, naalala mo to? Itong halimaw na to. Actually, ipapakita ko sa'yo. May iba pa tayong impormasyon tungkol sa kanya bago ko ibigay ang update tungkol sa kanya. Bago ko ibigay ang pinakabagong update tungkol sa kanya, tingnan mo to. Siya to, isang kapitbahay niya ang nagpadala ng video na nagpapaputok siya ng illegal na baril sa likod ng bakuran. Tingnan mo ang apelido. Nahumaling sa mga armas si Bikram Digwa at naglabas siya ng baril sa likod ng kanyang bakuran noong 2022. Well, ibig kong sabihin, yung isa pang lalaki ay kapatid niya. Isa siyang siga. Isa siyang marahas na siga. Kung makakahanap ako ng patotoo mula sa isa sa mga kaklase niya, ipapakita ko ito. Babasahin ko rin yan sa inyo. Talagang masamang bata siya. Talagang masamang tao sa katunayan. Ito rin ang naitala sa mobile phone ni Henry. Hindi ko alam kung sino ang nagsabing masama ang isa't isa. Parang sinabi niya na ako o si Henry ang masama. May nagsabi ng magandang punto tungkol kay Henry. Sa palagay ko, mas nagiging malungkot ang lahat dahil isa siyang mabait at maamong bata. Kung makakita ka, kung naglalakad ka sa isang lugar at may nakita kang tao na nakasuot ng kakaibang damit at may dalang malaking patalim, ano ang unang reaksyon mo? Ano ang una mong gagawin? Posibleng baguhin mo ang direksyon ng lakad mo. Hindi mo lalapitan o tutumuhin yung taong may dalang kutsilyo o itak o yung mukhang kakaiba. Pero malinaw naman na siya. Hindi ko naman pinupuntira si Henry. Katulad ng hindi ko rin pinuntira si Irina dahil colorblind din siya. May poster siya ng BLM sa kwarto niya. Napansin lang siya ni Henry at naglakad pa rin. Kung ako yon, o sino mga nanonood ng mga video ng katulad ko, ng mga taong may kamalayan na hindi pare-pareho ang kultura. May mga tao na may iba't ibang pinapahalagaan sa kultura. Iba-iba sila, nagpapakita sila ng iba't ibang ugali. Sa tingin ko, dapat mas madalas matutunan ng mga anak natin yan. Kung hindi, sila ang biktima. Dahil ang mga baliw at walang pakialam na tao, wala silang pake kung ikaw ay woke na puti o konserbatibong puti. Kahit sino ka pa, ang isang maluwag na fanatiko baliw ay atake pa rin. Minsan, biro ko na sana ang mga woke ay makaranas ng ganitong pagpapayaman ng kultura. Nagbibiro lang ako. Pero ayaw ko talagang mangyari yon kaya ako gumagawa ng mga video na ito. Sa tingin ko, si Henry ay mabait at maayos na binata. Nakita niya ito. Naglakad siya patungo ron at nagbayad ng pinakamataas na halaga.
Heto ang patotoo mula sa kaklase ng pumatay kay Henry. Itong lalaking ito ay kabatch ko sa paaralan at kasama ko siya sa aking tutor group buong high school. Ganoon pa rin ang tingin ng mga mata niya sa mugshot, tulad na sa paaralan. Siya yung tipong kapag napatingin ka ng mali, baka sakalin ka bigla. O bakit mo ako tinititigan? Ako ba? Ibig sabihin, siga siya. Nagdadala siya ng armas sa paaralan para magyabang. Mga taser, mga kutsilyo niya. At malamang nakita ko pang isa na ginamit niya sa pagpatay. Brass knuckles. Gumamit din siya ng taser. Gumamit talaga siya ng taser sa isa sa mga kaibigan niya bilang biro lang. Sira talaga siya. Kapag umalis ang guro, Naghahagi siya ng upuan na parang walang pakialam kung sino ang tatamaan. Tinapalan niya ng stapler ang braso ng kaibigan kung walang kamalay-malay sa klase. At tinutusok ng kompas ang kung sino-sino para lang makita ang reaksyon nila. Hindi ako nagulat kahit kaunti nang makita kong balita sa unang pagkakataon. Sa wakas, natanggap na niya ang nararapat sa kanya. Pero kapalit nito ay si Henry Nowak. Mukhang balib talaga siya. Sige, itong taong to, alam na natin, siguro iniisip mo. Tama na, napag-usapan na natin siya ng sapat. Pero ang update na ito, baka mapasaya ka talaga. Kaya si Bikram Digwa, itong mokong na to, ay naiulat na inatake sa HMP Armley kung saan siya nakakulong matapos ang pagpatay kay Nowak, Henry Nowak. Ayon sa mga ulat, isang halo ng asukal at kumukulong tubig ang ibinato sa mukha niya na nagdulot ng matinding paso sa kanyang mukha. Sa tingin ko, hindi na ganito ang itsura niya ngayon. Mukhang ito ang naisiparating ng update. Hindi pinaniniwala ang nagbabanta sa buhay ang kanyang mga pinsala. Ngunit iniulat na nagtamo siya ng malalaking paso sa mukha at pinsala sa balat. Ginagamot siya ngayon sa hospital wing ng HMP Armley. Tingnan ko nga kung anong sinasabi ng iba. Bakit nila sinasabing hindi ito nangyari? Nasa bakasyon ako at nakikita ko ito. Hindi, nangyari talaga. Siguradong may nangyaring pag-atake sa kulungan. Kaya sige, malinaw na maraming tao ang nagdududa tungkol dito. Hindi natin alam kung nangyari nga ba o hindi. Hindi ko alam. Ibinahagi ko lang yan sa inyo kasi hindi ko rin alam kung totoo. Hindi ko rin alam ang nararamdaman mo tungkol dito. Alam ko kung anong nararamdaman ko. Pero hindi ko ipapahayag yon sa channel ko sa mga halatang dahilan. Siyempre, hindi ko sinusuportahan ang sinumang magpatupad ng batas sa sarili nilang paraan. Hindi ko sinusuportahan yon. Pero narinig ko na may iba't ibang mga patakaran sa loob ng kulungan. May kanya-kanyang ginagawa ang mga tao. Kaya ang pinakamagandang ideya ay huwag lumabag sa batas. Huwag mo hayaang mapunta ka sa kulungan.